At nagbabalik mga away ang taong bahay. Isa sa mga, ako, personally, mga bahay, isa ito sa gusto ko na sinusubaybayan. Taong bahay na talagang pinakikinggan ko rin. Aralin ang wikang Filipino. At kasama natin muli, nagpapasalamat tayo, si Ange Eliazar. Magandang umaga sa'yo uli. Magandang umaga rin po, lalo na sa mga tagapanood ng taong bahay. Oo, ikaw ba sa umaga? Kasi ikaw, pag ang bukas ng mukha mo, yung laging masaya, yung ganun. Ano ba ginagawa mo pag gising mo sa umaga? Ange? Una po, nagdadasal. Sunod Tama ay yun. diretso na po sa paghahanda dahil kapag po nagtuturo ka, ay kailangan start po ng klase namin ay laging 7. Oo, ng umaga. Opo. Ayun. Saka nagtuturo. La Consolacion College, Manila po. Ayun, oo. At kumusta naman yung mga estudyante mo? Ay, hindi ba sila, kumbaga nahihirapan? Kasi alam mo, minsan pagsanay sa pagsasalita ng Tagalog-English na pinagsasama, hindi ba sila ganon na medyo nahihirapan? Hindi naman. Hindi naman po. Sa tingin ko, iyan po ay dahilan dahil sa unang araw ko po, nagtatalaga na po ako ng mga pamantayan na kailangan nalang sundin sa aking klase. Ngunit hindi ko naman din po sila pinipigilang magsalita ng wikang Ingles. Ayan, sige. Mga bay, interesado to. Ito pong pag-aaralan nating pare-pareho ang wastong gamit ng mga salita. Ano ba yung mga wastong gamit ng mga salitang ito? Tatalakayin po natin ngayong umaga ang wastong gamit ng mga salita na malimit na inaakalang pareho ng kahulugan dahil halos pareho po ng baybay. Kaya't ngayong umaga po bibigyang linaw natin muna ang 5 pares ng mga salita na kalimitan ay nagkakaroon ng kalituhan sa paggamit. Unang pares. Ang una po ay ang pinto at pintuan. Malimit nating naririnig o sinasabi ang buksan mo ang pintuan, pumasok ka sa pinto. Ngunit kung atin pong itong susuriin, mali po ang paggamit ng salita. Bakit? Ang pinto po ay yung mismong bagay na inihaharang sa isang puwang upang hindi madaanan. Ito po yung mismong bagay na binubuksan at sinasara. Ngunit kapag sinabi po nating pintuan, ito po yung bahaging dinaraanan. Ayun. Buksan mo ang pinto, magdaan ka sa pintuan. Tama po, buksan mo ang pinto at pumasok ka sa pintuan. Ikalawa po ay ang hagdan at hagdanan. Ito po ay pareho lamang ng pagkakaiba sa pinto at pintuan. Kapag sinabi po nating hagdan, ito yung bagay na, ito po yung mga baitang na inaakyatan at binababaan. At kapag sinabi mo nating hagdanan, ito po yung kinalalagyan ng hagdan. Kaya po wastong sabihin na, akyat baba ako sa hagdan. Okay Kasi yung iba, kahit nga ako minsan akit baba ako sa hagdanan. Ganun pa mali pala yun. Oo, at maaaring kayo din mga bay, ganyan din ang pagkakamali. Kaya nga, mabuti, may ganito tayo na inaaral para hindi tayo magkamali. Ayun, so hagdan at hagdanan. Paano halimbawa? Uy, pumunta ka sa bahay. Kita mo, uy, ang ganda naman ng hagdan nyo. Tama ba yon? Tama po. Ayun. Minsan kasi, ay, ang ganda naman ng hagdanan nyo. Dahil po yung mismong lugar na kinalalagyan ng hagdan, yun po yung hagdanan. Opo. Sige. Ikatlo po ay pahiran at pahirin. Ang pahiran po ay ang paglalagay, samantalang ang pahirin ay pagtatanggal o pag-aalis. Halimbawa po ng pahiran ay, pahiran mo ng langis ang aking buhok. Ibig sabihin, lagyan mo ng langis ang aking buhok. Pero pag sinabi po nating, pahirin mo ang pawis sa aking likod, ibig sabihin po, tanggalin mo ang pawis sa aking likod o kaya man pahirin mo ang aking luha, punasan mo ang aking luha. Alam mo kasi, ang nangyayari, akala ko, pareho lang yung dalawang yun. Pero pag, bagamat mas malimit kung nagagamit, alisin kung alisin. Hindi yung pahirin. Tama po. Kasi iniisip ko, pag sabi kong pahirin, parang pinapahiran mo rin ba? Hindi pala yun. Okay, sige. Mahalaga po kasi yung gampanin ng mga panlapi. Yung mga suffixes po natin, yung mga hulapi. Nagbabago po ang kahulugan ng isang salita. Oo, no? So, madami ito natututo. Tatlo na actually, yung una-una, pinto, pintuan, hagdan-hagdanan, at pagkatapos itong pahiran-pahirin. Sige. Ikaapat po ay bumili at magbili. Kapag sinabi mo nating bumili, ito po ay para bumili,
pagbili. Samantalang pag sinabi nating magbili, ito po yung pagbenta. Oo, ikaw Opo. naman magbebenta. Oo. Maaari po kasing maging iba ang kahulugan ng isang pangungusap, depende sa ginamit na salita. Halimbawa po ng pangungusap na pumunta si nanay sa palengke upang bumili ng gulay. Ang ibig sabihin po nun, si nanay ay bibili ng gulay. Pero pag ginamit po natin ay pumunta sa palengke si nanay upang magbili ng gulay, ibig sabihin po siya ay magbebenta ng gulay. Oo, seller siya. Opo. Siya nga pala, isa pa rin pala yung upang at para, no? Sa susunod, pwede nating pag-aralan Opo. yun. Di ba? Oo, sige. Ito pa, ano susunod? Ang panghuli po at ikalima na pag-aaralan natin sa araw na ito ay ang ibayad at ipagbayad. Kapag sinabi po nating ibayad, ito po ay pagbabayad o pagbibigay ng isang bagay bilang kabayaran. Pero pag sinabi po nating ipagbayad, ito po ay pagbabayad para sa ibang tao. Ayun. Halimbawa pong pangungusap ay 300 ang ibabayad ko sa iyo. Oo. Ibig sabihin po yung perang yon, yun po yung bagay na ginamit ko upang bayaran po kayo. Pero pag sinabi po nating ipagbayad mo muna ako ng pagkain, ipagbabayad muna kita ng pagkain, ibig sabihin po ako muna ang magbabayad para sa iyo. Mahalaga po ito dahil magiging kakatuwa at mali ang pangungusap kung ang sasabihin mo po, kunyari po nasa bus po kayo, kasama niyo po ang inyong kaibigan at wala pa po kayong barya, sasabihin niyo po ay, ibayad mo muna ako sa bus. Tama po, Ikaw ang binabaya. Tama Oo, po. sige. Oo. Magiging iba po ang pangungusap o pahulugan nito Oo. dahil ang mangyayari, ikaw po bilang tao ang ibabayad niya sa bus. Oo, ano? oo. Kaya po wastong gamitin natin ay ipagbayad mo muna ako sa bus. Tama. Oo. Dapat po dapat pong isaalang-alang natin ang wastong gamit ng mga salita upang maiwasan po ang kalituhan sa paggamit nito. Ganito, Ange, minsan ang nangyayari, yung sa iba-ibang rehiyon, ganun ang nila nagagamit. Yun ang ibig sabihin nila, pero hindi nila alam na ganun pala ang tama. Kaya nga ito, dapat ay nauunawaan natin. Yung, ito lang, pwede bang mabanggit, ano ba pinagkaiba ng kalalakihan sa lalaki? Ayan po, magandang tanong po. Ang lalaki po, ibig sabihin, isahan lang po. Kalalakihan, marami. Ibig sabihin po, kapag po tayo ay sumusulat ng pangungusap natin, mali pong sabihin ang mga kalalakihan. Hindi na po dapat natin nilalagyan ng mga dahil ang kalalakihan ay marami na po. Dapat po ayun. ang kalalakihan. Ang kalalakihan. Tulad din po sa ang kababaihan. So, ayun, hindi na dapat nilalagyan ng mga. Opo. Ay, salamat ha. Kasi ako Maraming salamat nagkakamali din ako sa ganyan. Alam niyo, mga abay, meron ba kayong gustong matutunan pa? Kaya nga yung ating segmento, Aralin ang Wikang Filipino, dahil ako isinilang dito sa napakagandang lupain na ito, ng bansang ito, pero marami pa rin akong mga pagkakamali. Oo, sa paggamit ng mga salita. Sa totoo lang po, Abay Julie, isa pa po ang laging kalimitang ginagamit, natutunan. Natutunan. oo. Matutunan. Ang tama po ay natutuhan. Natutuhan. Opo. Wala pong Ayun. natutunan. Ibig sabihin walang natutunan na salita? Natutuhan talaga. Ito kasi ang aking natutuhan sa aking nanay, ganon? Tama po. Ay dapat pala ako lagi dito kasi madami akong dapat na matutuhan sa'yo. Biglang ganon. Nais nating magpasalamat ulit sa'yo, Binibining Ange. Oo, at baka meron ka pang gustong mabanggit. Tip? Kasi yung iba, ang mga abay natin, minsan nakakalimutan nila, meron ka bang pwedeng maipaalala sa kanila para lalo nilang matandaan itong mga natin pinag-uusapan? Dapat lang po natin tandaan na okay lang po, ayos lang na maging komunikatibo. Pero dahil inilulunsad natin ang pagiging standardisado ng wika at para magkaroon po tayo ng pare-parehong kaalaman kaugnay sa wika, kinakailangan po na kahit itong mga sa tingin natin simple lang, madali lang kung titingnan. Pero dapat pati po ito ay alam natin bilang tayo po ay nandito at tayo po yung mga Filipino. Tama. Marami akong natutuhan sa iyo at sana kayo din, mga abay, at marami pa kayong matututuhan dito sa Taang Bahay, kaya huwag kayong aalis dahil babalik kami agad. Thank you. Thank you.